Dante, ano ang magiging epekto niyan sa kredibilidad ni Guteza at paano tinitingnan ng hukuman ang mga ganyang testigo na bumabaliktad sa mga naunang nilang pahayag? Magandang umaga, Ella. Sinabi ng litigation lawyer na si Attorney Kenneth Tejeo na maaari pa ring tanggapin ng korte ang bagong testimonya. Pero malaki naman ang magiging pinsala nito sa kredibilidad ng mismong saksi na si Orly Gutesa. Binawi kamakailan ni Gutesa ang kanyang unang pahayag na hinahatiran umano ng pera si dating House Speaker Martin Romualdez. Karaniwan anyang nangyayari ang recantation sa mga high-profile o political na kaso kung saan ang testigo ay maaaring tinakot, binayaran o nakaranas ng matinding pressure. Ngayon pa man, binigyan din ni Attorney Tejeo na obligasyon ng testigo na ipaliwanag ng maayos ang dahilan kung bakit niya binabago ang kanyang pahayag. Ito ay upang hindi magdulot ng hinala sa korte. Sa pag-assess ng hukuman sa kabuuan ng ebidensya, hindi lang importante na may testigo. Kailangan ding suriin kung may kredibilidad ang taong nag-testify. Ayon pa kay Tejeo, kapag nagpalit ng pahayag ang isang testigo, asahan na gagamitin ito ng kabilang panig upang atakihin ang kanyang kredibilidad sa pamamagitan ng pagpapakita na siya ay flip-flop o pabago-bago ng pahayag. Nagbabala rin ang abogado na ang pagbawi ng testimonya ni Gutesa ay hindi nangangahulugang absuelto na ang saksi sa pananagutan sa batas dahil maaari siyang sampahan ng perjury o pagsisinungaling. Samantala, Ella, minaliit naman ang ombudsman ang recantation ni Gutesa sapagat marami naman daw silang witness laban kay Romualdez. Yan ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.